Okay mga sir, mga boss, welcome back. At wala tayong review sa mga Titan. Ano ba nangyari dito? Tabing ito. Titanium audio na amplifier ito. Yung isa sa mga bagong model ngayon na hindi pala, bagong labas na bagong brand ng amplifier ngayon. Isa sa mga sumisikat ngayon na amplifier. Nakukuliling na yung tinga ko dito sa naririnig ko to, laging bukang bibig to ng mga viewers ko ngayon sa YouTube. Ang dami nagtatanong, malakas ba si Titanium audio? Okay ba si Titanium audio? Anong ginagawa ko? Hindi ako nakaka-reply kasi hindi ko naman alam kung ano ba itsura ng Titanium audio. Iba-ibang model naman kung ano ba yung quality. Kaya sabi ko, wala pa ako nabubuksan yan. So tama-tama ito. May magpapagawa sa atin ng Titanium audio. Ang model niya ay TA803UB. So ibig sabihin ng UB, USB at saka Bluetooth. Okay, so reviewin muna natin. Tabing pa yung saksakan ng mic oh. So meron siyang tatlo kabitan ng mic. Merong tone sa mic, ayan, bass, M-bass, middle, treble, echo, tsaka ito yung mic volume nya. Then loudness is bass. So same lang din sa 502, may so ito yung input selector nya, tape, tuner, CD-BCD, USB-BT. Main volume, yan. Tababa naman, mayroong bass, middle, treble, at saka balance, yung para sa tone control. Ngayon, silipin naman natin yung likod naman, yung silipin natin. Okay. Atas-atas ko muna, yan. Sa likod naman, makikita nyo yung halos common naman sa mga amplifier ngayon. Mayroon siyang speaker seat A, yan, yung right left din para sa speaker seat B. So yung design niya ng heatsink, yung square. Meron siyang surround speaker na terminal, center speaker terminal, equalizer in out, tape, tuner, CD, BCD, super bass na input. Ngayon sa gilid naman tayo. Wow, ito naman yung power supply niya. Ang supply niya ay 34034, blue black blue, 11011, yellow black yellow. So wala nang iba, dalawa lang yung niya, wala siyang sulong supply para sa Then yung production date ng transformer niya 2023-11-24. So November, bago pa lang to. Habang ginagawa ko yung video na to, November 3. So sa November 24 ngayon, mag-iisang taon na sana to. So hindi siya inabot ng isang taon, mga boss, nasira na. So overall, labas na natin yung pinaka-itsura niya. Ayan. Kung familiar kayo sa bagong labas na Sakura 5023 UB, halos ganito din ang design, mga boss. Yung laman, ganito din. Saka may ginawa din akong concert na nasunog yung transformer. Ganito din ang laman. Yung mga ginawa ko din na DB Audio 1522, 1522 ba yun? Hindi, 5022BT, 5022BT. Halos ganito din yung design. Yung ganito yung board na to. Naiba lang yung ng konti yung sa relay, kasi yung medyo iba. Apat ang relay nung sa 50 na yung sa DB Audio. Pero halos pareho. Okay. Ang capacitor naman niya ay apat na 50 470, 4,700 yata yan 50 volts na tabunan lang, apat yan. Okay. So wala pang isang taon, kinalawang na agad So masasabi natin sa amplifier na to ay ito ata yung sinasabi nila na alam nyo, may mga vlogger, di ba, na pag na-sponsoran, masyadong bumubula yung bibig. Yung mura na, quality pa. Dito na kayo sa amplifier na napakamura ng halaga pero may quality rin. So ganito din to siguro. Sa madaling sabi, kung halos lahat ng amplifier ngayon ay ang laman pare-pareho, tapos nagpapalit-palit na lang ng pangalan, tapos ganito na lang din yung quality ng mga pyesa, ay good luck na lang. Hindi lang natin alam sa mga ibang brand. Pero parang ito personal opinion ko,
Kumbaga hula lang, hindi ko naman sigurado, kaya gagawin nating pa question mark. Tanong lang, iisa na lang ba yung pinanggagalingan ng mga amplifier dito? Ibig sabihin yung iba't ibang brand, iisa lang bang pinanggagalingan sa China? So common naman to mga boss ha. Alam naman natin na pag mga ganitong amplifier made in China. So baka yung pinakapuno doon ay baka iisa na lang yung pabrika, tapos tinatataka na lang, depende sa brand. Kasi parang familiar talaga siya sa ano eh. Yung board niya familiar talaga sa ibang brand, pero yung laman halos same. Pati yung design, pati yung ano, halos ano. So kung mas mura mga sir, mga boss, ang may papayo ko, kung nagtitipid kayo at murang amplifier, ay wala naman masama niyan eh, kung yun lang ang budget nyo eh. Pero kung iniisip nyo na nakabili kayo ng murang amplifier na super ganda ng quality, ay sa tingin ko maling ano yun. Huwag kayo mag-isip ng gano'n sa madaling sabi, kasi baka sumama lang ang loob nyo. So kumbaga sa panahon ngayon mga sir, mga boss, kung magkano ang halaga ng amplifier nyo, deserve nyo. Kumbaga kung anong tawag dito sa ano, sa Tagalog, kung ano yung binayaran nyo, yun lang din makakuha nyo. Tama ba? What you see is what you get. What you paid is what you get. What you get is what you paid. Yung parang ganun ata, di ba? Hindi ko lang alam kasi di tayo magaling sa English. Parang ganun lang. Kung magkano yung binayad mo, ganun lang din ang deserve mo. Parang ganun lang din. O ganun lang din ang makukuha mo. Hindi ko naman alam kung magkano to. Magkano nga ba to? Mga 3,000 pa 5,000? Hindi ko lang alam kung magkano price nito. So hanapin ko to sa ano, sa Shopee or Lazada, kung magkano price ilagay natin. Pero alam ko naman na ano eh. Pero ano, kahit pa paano mga boss, mga sir, sa totoong ano, kwento lang, tumaas na rin kasi ang mga presyo ng amplifier ngayon eh. Yung akala natin maganda na sa halagang ganito, minsan nga mga halagang 5,000 na amplifier eh, akala natin goods na. Yung pala hindi pa rin. For example, yung ginawa kong 5022 na DB audio, nasa kulang-kulang 5,000 pa pala bago nun eh. Pero yung quality niya hindi na rin kagandahan. Pero yan, okay. So sa mga ano, sa mga gustong bumili ng titanium audio, hindi ko naman kayo din-discourage o inano. Yan po yung laman niya. Ito naman, nagkataon lang siguro, hindi natin masabi. Malay ba naman natin kung baka ito lang yung nasira na wala pang isang taon. Mga boss, yung ganitong sira, hindi din kasalanan ng may-ari ito. Pwedeng aksidenteng natuluan, kasi bukas naman yung ano niya. Ito naman yung ano niya, exposed naman. Pwedeng aksidenteng natuluan o kinalawang talaga. Pero, ang masasabi ko lang sa ganitong board, prone talaga to sa corrosion. Paborito tong ano eh, kalawangin o magkokorod. Yung mismong board na to, problematic to. Marami ako na-encounter. So sa mga gustong bibili, hindi ko naman din-discourage, nasa inyo pa rin yan. Choice naman nyo kung ano. Basta ginawa lang natin ng review dito kung ano yung laman sa o ano yung laman sa loob, tsaka ano yung itsura sa labas. Yan po yung overall na ano ng Titan Audio TA803UB. Okay? So hanggang dito na lang yung review natin. Pang halos kasing lakas lang din to ng 5 auto or less. Katansya ko. Yung transformer naman niya eh parang obvious na ano siya, alum. Tsaka ang kapal ng patong nyo. Ang kapal ng patong niya. Okay, mga boss, mga sir, maraming salamat. At sana nagustuhan nyo yung review natin. Ang ginawa natin dito ay real talk, personal opinion. Pwede ring mali ako. Basta ako, personal opinion ko lang yon. So kung ano yung sinasabi ko, hindi naman yun nagre-reflect na yun ang dapat, diba? So yun para sa akin lang yun. Kung iba, kung yung opinion nyo ay baliktad or the other way around sa opinion nyo, ay okay lang yun. Kanya-kanya tayo entitled sa ating opinion. Nataon na ako nag-review nito. Kung ano nakita ko, ano yung nasa loobin ko, sinabi ko lang. Okay? Thank you mga boss. God bless.